Kamusta po mga ka-59 and have a blessed day po ulit sa ating lahat. Ang ating pong bibigyan ngayon ng kasagutan yung tanong po ng isa nating followers, si Sir Mac Bernie Housing, ang nasa kanya pong profile. So ang tanong niya po is ganito: ano po ang gagawin sa isang guard na mahilig makipagkwentuhan sa mga mga trabahador? Pinagsabihan na pero inuulit pa rin. So yung tanong niya po rito, yung guard na mahilig makipag-usap. Siyempre, normal anyway, talagang minsan po yan ay nagiging akala ng mga security personnel po tama po yung ganon. So tandaan natin, may mga rules po tayo, especially sa 11 general orders. So ang topic po natin ngayon about dun sa tanong ni Sir is about po doon sa yung guard po na yon ay violation po or nilalabag niya ang General Order number 7. Diba? Violation po yon sa General Order number 7. Ano ba yung sinasabi sa General Order number 7? Ang sabi po doon, diba, is to to talk to no one except in line of duty. Diba yung number 7 po natin, to talk to no one except in line of duty. So, ibig sabihin po, kinakailangan dapat kapag po tayo ay sa trabaho natin, dapat po nating isalang-alang yung 11 general orders, kasi po napakahalaga po nun dahil yun po yung ating pinaka-guidelines. Sabi nga, yung malalim is pinaka-biblia po ng trabaho nating mga security personnel. Kaya nga po sa pakikipagkwentuhan, ang tanong po dyan, kasi pag word na kwentuhan, ibig sabihin it's not part of our duties and responsibilities unless tinatanong tayo regarding sa line ng duty natin. Kung yan po ba ay kunyari trabahador, ibig sabihin malamang ito ay nasa construction site or nasa mga malls, may mga kasama siya ng mga staff, mga empleyado. So violation na po yun, kasi hindi na dapat. Dahil unang-una, ano yung naisasalang-alang kapag ang isang gwardiya po masyadong matabil, masyadong makwento na wala na sa lugar. Dapat po hindi attitude ng isang security personnel ang masyadong matabil o madaldal, kwento dito, kwento doon. So nagiging, sabi nga, kung may marites, may parites pag guardian. Pare, anong latest, diba? Ganyan. So kinakailangan po ang security palaging, siya sa sarili niya, tinitingnan niya ano na ba yung ginagawa. Dapat laging kaya nga sinasabi ko palagi, nagsisecure tayo ng sobrang laki ng property or ano pa man na binabantayan natin, and yet ang sarili natin hindi natin kayang isecure. Kasi kung puro kwentuhan, you're not securing yourself sa mga bulilyaso diba? Okay, ano yung naisasalang-alang kung bakit dapat na iwasan ng mga security personnel ang sobrang makipagkwentuhan? Number 1, yun na nga po, violation of 11 general orders sa number 7. Di na bawat ng trabaho, you are violating. Paano na po yan? Violation na po. So pangalawa po, mako-compromise yung area of responsibilities natin. Halimbawa, nasa entrance po tayo. Ngayon, mayroon lang dumaan dyan na staff na ipagkwentuhan ka na, napabayaan mo na yung checking. Hindi mo alam kung sino yung pumapasok. O hindi mo alam kung may mga IDs ba yan or talaga bang mga sa company yan o hindi ako saan pupunta. So, ang lapit-lapit sa bulilyaso po talaga pwedeng makompromise yung area pag ganyan ang security. Kaya nga po, watch out po sa mga security person natin na nakapalo sa akin. O iwasan po natin yan. Napakalaki po na magiging problema nyo in return kapag kayo napasukan dyan ng mga hindi entitled na personnel na pumasok dyan. Grounds po sa termination dahil mostly nasa contract po yan na kapag napasukan ng isang establishment or any property of our client, matatanggal po ang agency, lalo pa nag-create ng sobrang laki ng problema. Halimbawa, mga suicide bomber na pala yan. Diba? Mga kawatan na pala. Ano pong mangyayari? Yan dahil sa katabilan. Diba? So, kinakailangan dapat po maintindihan natin yung mga ganun sila. Hindi yun sa sinasabi na, grabe naman, ganun po talaga pag nasa security industry ka. Kinakailangan sobrang katabilan mo na walisin po dapat yan. Unless, duties, part ng trabaho, tinanong ka about sa trabaho, sige, makipagkwento ka. Kasi kung sino yung gusto ng lagi masyadong madaldal, ano yung dapat pong gawin dyan? Mga hindi dapat nagsisecurity. Magtinda sila ng insurance kung gusto puro kadaldalan, di puro kwento ka, sige, real estate ka. So may tamang proper, kung matabil ka talaga, gusto mo parang may kakwentuhan, pumunta ka sa trabaho na sobrang daldal ang ginagawin nga, magtinda ka ng insurance, kung ano-ano.
At least, nagagamit mo. Pwedeng gamitin yan, yung kadaldalan. Ang dami yung mayaman sa taong madaldabas at inilalagay sa lugar. At titinda ka dyan sa paligid, sobrang daldal mo, nag-aalok ka dyan. Kumita ka pa. Kaysa ubusin mo yung oras mong kakadaldal, napapahamak pa yung trabaho mo. Di ba? So, yun lang po, pakaisipin po natin yun. Next po, ang makakompromise pa dyan is yung time consuming. Stop yan. Oras ng duty yan. Nagtatrabaho yan. Kinukwento mo. Hindi magpapunction ng ano yan. Siyempre, pag kinuwento ng guardian, ang mangyayari po dyan, talagang kahit ayaw na nila, siyempre security tayo, may isip niya, ako baka hanapan ako ng butas ni guard. Or, pwede ko itong ano yung si Manong Guard, kaibiganin ko to kasi may intention pala. So, tingnan po natin yun. Tandaan po natin na ang binabayaran ng oras ng mga empleyado ng company. Sabi nga, time is a asset of the company po yan. Hindi ko mo time hindi intangible yan, nananakaw po yan. Kasi katulad yan, pinapatay yung oras sa kakakwentuhan. Supposed to be nagtatrabaho. Kung isang oras yan, halimbawa mo, ang per hour ngayon, nasa I think, kasi 600 din na ang minimum ngayon, ano po, more or less siguro, nasa, kung 8 hours dyan, 70, 90 times 8, so nasa mga 70 times 8, mga 80 na lang, halimbawa i-flat rate natin sa 80, kasi 80 times 6, that's 80 times 8, that is 640. So more or less, nasa palit natin ng 75 pesos na lang per hour. Imagine mo kung 5 oras, halimbawa, 2 oras na lang, o 1 oras na lang, halimbawa ka mo, yung 75 pesos, malaking bagay sa company yan. Kung araw-araw na ginagawa yun, you have to compute, ilan na nawawala sa company. Dahil sa katataragawan ng guard. Dapat po tayo ang nag-maintain na yung oras makonsume ng mga staff natin, ng mga personnel natin na gawin ang trabaho. That is our duties. I-monitor sila kung nagtatrabaho pa sa oras ng trabaho nila. At dapat nagpapahinga sa oras ng break nila. Ganun naman po, di ba? So, kinakailangan, hindi po pwedeng sinisilip natin. That is our duties. I-check ang mga staff, ang mga personnel, kung talagang nagtatrabaho sa oras na lalo't pag wala yung mga boss dyan. Siyempre, pag ang boss mga wala, tapos ang guard pa wala pa rin sa ayos, hindi nag-check or what, hindi nagre-report. So, magulo yan. Babalik po yan lahat sa security. Kasi pag nandaming laps, anong ginagawa ng mga guard natin? Kasi, kaya nga po dapat palagi nating ayusin yung area natin, kaya iwasan po yung kadaldalan na yan. Ano po? Pangalawa, yung about dyan sa yung asset ng company. Next po natin dyan ay yung dapat po nawawalan yung boundary. Kinakailangan po ang security, ang staff or personnel ng company or kung saan tayo naka-assign. Dapat po may boundary siya. Laging may bakod na hindi masyadong close na close. Kaya po tayo nababansagan ng over-familiarization. So, itatopic din po natin yan. Ang over-familiarization, ginagamit po yung term na yan dahil nga, ibig sabihin, hindi mo na napapunction yung trabaho. Kasi kung familiar yung tao yung natural, kung yan mabuti magtrabaho, kung ilang taon na yan niya, kahit nakapigit yan or something, alam yung trabaho niya. Familiar, pero yung over-familiarization, kasi lahat daw na sobrang di ba masama, yung sobrang attached ka na, hindi mo na napapagsabihan, kasi nga ang dami nyo ng medyo meron na kayong sobrang lalim ng pinagsama. Maganda yun yung pinagsamahan yung maayos, pero kung nakokompromise yung trabaho, napapasama po. So dapat binibigyan ng boundary. Sa labas, walang problema. Kung talagang ina-allow dyan, o sa labas kayo, sa inyo, walang problema yun kasi hindi na duty siya. Pero pagdating sa trabaho, be professional. Nawawala yun masyadong close na wala na. Ngayon, pag nakapabor ka sa staff, papabor din sa iyo yan. Paano kung makompromise sa yung trabaho? Maglalabas ng ganito yan. Sir, baka naman pwede ganito, di ba? Naganto tayo ng doon, ganyan, ganito. Wala na. So, hindi mo na mapapatubad ng tama kasi mahiya ka dahil pinaboran ka Especially kung yung guard nangungutang na sa mga staff, naku po. Isa po sa mga magiging napakalaking problema po niya. Kasi hindi mo na masisita yan dahil meron kang pabor sa kanya Diba? So, iwasan po natin yung mga ganun. Kailangan po, hindi sabihin na napaka hindi natin makatao. Hindi po, kasama po talaga sa trabaho yan. Kaya nga kung masyado kung social life mo napakano, huwag ka pong mag-guard. Kasi po talagang malilimit yung pakikipag halos friend mo sa kanila. Kumbaga, may hangganan Alam po ba natin yun, di ba? Yung sabihin hindi yun talaga, pagkain nyo, magkakasama kayo, lahat na lang, pag-break, tuwing doon kayo magkukumpulan kayo. Hindi, kailangan po tayo mga, especially, ang mga security officer, kailangan po, medyo hindi tayo attached masyado sa mga staff natin. Kasi pag nakita niya na officer, hindi nila maano yung mahuhuli yung loob mo na baka akala nila okay lang sa'yo yun. At saka pag sinabi hindi pwede. Kasi wala kang trabaho lang po Sabi nga, trabaho lang, walang personalan. Hindi tayo walang hiya, hindi tayo hindi makatao. Punong-puno po tayo ng masyadong pagmamakatao kasi ang trabaho natin
to protect them. So kung di ka makatawa, paano mo protektahan yung mga dayaan mo sila madisgrasya dyan? Problema na hindi po eh. Our duties is the fundamental duty of security is to protect lives and properties. Ibig sabihin po, pinoprotektahan natin sila the way na ganun yung trabaho, hindi na naintindihan. So, ganun po talaga. So, yun po. Next po doon is yung hindi natin mapapasunod ng tama yung mga staff or personnel kapag nakuha na yung loob ng security guard. Yun po yun. Siyempre, pag nano ka na, hindi na yan. Parang okay lang yan kay sir, okay lang kay chief yan, madaling kausap yan. Biruin mo lang ng gano'n, kwentuhan mo lang ng ganito yan, okay na, marami pong ganyan eh. So wala na, hindi ka na nagpa-function noon. So pag nakita ng management yan, ng client, you're not functioning for your duties, wala na, aalisin ka niya, they're requesting na mag-replace. Napakahirap po noon. Kailangan kung tumatagal tayo sa trabaho, lalo tayo yung nag-grow, lalo tayong namumunga ng tama. Para at least, may ibig sabihin po doon ay nagiging maayos ka, nagiging productive ka sa trabaho. Lalo din mga security, kasama din po lahat. From the officer down to their subordinate, kailangan you become effective sa trabaho. Kasi pag nawala effectivity mo, ano ang gagawin mo dyan? Nagiging burden ka na ng company. Imbis na asset ka, nagiging liabilities ka na. So, haalisin ka na lang talaga. Diba? Okay. So, next po natin dyan. Okay, pwedeng magkaroon ng connivance. Siyempre, pag nakikita na palaging close, baka mamaya may nilalabas yan, hindi nasisita ng guard, or maraming technique na sinasabi, pero it should be happen. Alam natin yan, na kung minsan talaga kapag ang dami nangyari, mostly kasama ang guard kung bakit nakatakas yan o nakaalis. Diba? Kasi kayo na dyan sa entrance, ba't nakakalabas yan? Anong dahilan? So, sa isipin kahit di mo ginawa, ba't nakalabas yan? Ay, connivance. Diba? So, iwasan po natin yun. Kaya kailangan lang pagkamaliwan, hindi pag hayaan natin sila. Kung talagang hindi pinapakialaman ng mga guard yung kanilang staff, syempre may mga head yan, hindi bahala sila. Ang mahalaga pag may order, i-monitor, pag hindi, may head sila dyan, bahala sila. As long na hindi mako-compromise yung security duties and responsibility, like ma-aksidente na hindi po pwede. Diba? Kung naninigarilyo na yan dyan, di ba natin pwede sitayin? Hindi. Ibig sabihin yung parte ng trabaho, like, bahala sa pepetik sila dyan kasi may bisor naman, okay lang, bahala si bisor din. Pero yung andun yung trabaho natin na may nagyuyosin na dyan, nag-smoke na, yung pwede nang hindi na ayos ang dress code, trabaho po natin, we have to inform them in a polite manner na hindi na tama. So dapat po ganun lagi ang security. Next po, ito pa, pinakalas po natin, pwedeng mag-leak yung any confidentiality about sa security matter o kahit ano. Tandaan po natin tayo ang preservation ng mga information na kinakailangan yung mga hindi dapat na nakakalabas, hindi. Diba? Kasi pag puro kwentuhan na mamaya, natanong tayo, nagdulas ang bibig natin, nasabi natin sa puso, hindi na pala, so wala na. So kaya napakahirap yung masyadong guard na matabi. Kailangan po ang mga security bago magsalita, tinitingnan nila yung kanilang sasabihin or pinag-iisipan nila bago ibuka yung bibig nila. Kasi once na nasabi mo na yan, wala nang replay, di ba? Hindi na po pwede, ate ka lang, mali pala, hindi. Makukot ka na noon. So kinakailangan po talaga tayo mga security personnel, medyo limitado yung ating pakikisalamuha, na to the point tayo yung mga walang pakikisama, kasama po kasi sa duties natin yan. Dahil po napakabigat po ng tungkulin natin ginagampanan, tayo yung pinagkakatiwala ng company para maprotektahan yung asset nila, including time. Ang time po sa isang malaking asset po ng company yan. Kahit sino, kahit tayo mga empleyado, yung time natin ang pinaka-asset natin. Ibig sabihin, ang daming kang umasenso because of the time, kung paano ka mag-manage. Kasi kahit ang dami mong resources, pero yung time mo hindi mo kayang i-manage, wala pong mangyayari. Siguradong yung success mo hindi mo manimit. Pero kung may maliit ka na resources, or kahit sabi mo yung angking kaalaman mo lang ang resources mo, kayang i-manage mo yung time mo, sigurado po dyan, marami po kang pwedeng gawin sa buhay. So yun lang po, kaya po dun sa tanong ni Sir, I hope po Sir, nasagot ko po yung tanong ninyo, na dapat po, ang na nangyari sa pangalawang message niya sa akin, na pwede daw ba na i-inform sa management para magbigay ng memo na huwag na ipag-usap. Alam po natin pagka ganun po, nawawalan yung credibility ng security pag ganun. Kasi po nasa SOP po ng security yan, or standard operating procedure, na dapat hindi nakikipag-usap o kwentuhan ng security sa mga staff na hindi regarding sa trabaho po pero kung part yung due number 7 niya na tutok to no one except in line of duty, kung nakikipag-usap yan dahil sa trabaho, okay po yun. Pero ang kwentuhan na from the word kwentuhan ay hindi na parte.
chika-chika na yan, chismis na yan, di ba? So hindi talaga pwede. Pwede naman po yun, pero bakit kailangan dumating pa sa itaas kung dapat sa officer pa lang na-filter na yan? Kasi pag ang management nagbaba niyan, so what's the purpose of officer? Dapat nakikita yan. Hindi na kailangan makarating sa management na sila pa yung magbaba ng memo na huwag may pagwintuan ng security. Teka lang po, trabaho po natin yan, dapat alam natin yan. Diba? O baka lang po na may misinterpret na yung pala about sa ano, pero siyempre sinabi naman ni sir na talagang nakikipagkwentuhan na, sinabihan na, inuulit pa rin. Pag ganyan po ang security, sabihin sa officer nila, kung hindi makaya ng officer nila, yung officer po dedirekta po sa agency yan, na i-ano po siya ng for replacement. Yun po yung tamang proseso. Kung isip malamang, hindi ko alam kung si sir ay security or staff ng company, pwede po yun sir, ano po kayo dun sa officer nila, inform nyo po yan. Ngayon, kung talaga hindi pa rin nabigyan ng action within 1 week, or kung ano yung sasabihin po niya, kasi didirekta pa po sa agency yan, pwede na po isang guni sa pinaka-client po na mapagsabihan. And then, alisin na po yung security pag ganyan. Kasi medyo magkakaproblema po kasi yan sa detachment, especially sa client. Baka mamaya higit pa yung mangyari. So, magandang unahan na natin. Hindi para sirain ang security. Kumbaga, i-endorse lang sa agency po ng RTU, return to unit. So, bahala na sa agency po dyan ang gagawa ng paraan kung saan siya dadalhin. Yun lang po, kaya nga po may agency. Kaya nag-hire ang client ang agency para kung ayon na sa mga personnel, pwedeng endorse. Hindi siya inaalisan ng trabaho. Kumbaga, tinatanggal lang siya ng responsibilidad dun sa area kasi nga hindi na nagpa-function. Po ba? So, yun po, ayaw po nakatulong. Maraming salamat po, sir, sa tanong po ninyo. And have a blessed day po sa ating lahat.